Noong mawala ang kanyang mga magulang dahil sa isang masamang tigre, isang batang tao ang pinalaki ng mga lobo at kailangang maging isang mandirigma para wakasan ang pananakop ni Shere Khan sa kagubatan. Ngayon ay i-recap natin ang kwento ng pelikulang Mowgli, Legend of the Jungle mula 2018. Matapos atakihin ni Shere Khan ang isang baryo ng mga tao, halos lahat ng naninirahan doon ay napatay, maliban sa isang sanggol na itinago ng kanyang ina sa tuktok ng isang puno. Nang makita ni Bagheera ang batang nag-iisa sa kagubatan, agad niya itong iniligtas bago pa ito makita ng tigre. Dinala niya ang bata sa isang grupo ng mga lobo dahil alam niyang mas mataas ang tsansa nitong mabuhay doon. Pagkakita kina Nisha at Vihaan kay Mowgli, agad silang natuwa sa kanya. Ngunit hindi nagtagal ay dumating si Tabaki, na naaakit sa amoy ng tao. Determinado ang mga lobo na protektahan ang bata kaya pinalayas nila ang hyena mula sa kanilang lungga. Agad namang tumakbo si Tabaki para sabihin kay Shere Khan na may isang batang tao na nakatira kasama ng mga lobo. Kaagad na kinausap ni Nisha si Akila at tinipon ang konseho para pagbotohan kung papayagan nilang manatili si Mowgli sa kanilang grupo. Sa tulong ni Bagheera at Baloo, na mga kaibigan ng grupo, nakumbinsi ni Nisha at Vihaan ang konseho na tanggapin ang batang tao bilang bahagi ng kanilang pamilya. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, dumating si Shere Khan para kunin si Mowgli. Dahil sugatan ng tigre, nagawa ng mga lobo na mapaalis ito at maprotektahan ang bata. Lumipas ang maraming taon at naging binata na si Mowgli. Mula pagkabata ay tinuruan siya ni Bagheera kung paano mangangaso dahil alam nitong kailangang matutunan ng bata kung paano alagaan ang sarili. Pagkatapos ng kanilang pangangaso, nakikipagkita naman si Mowgli kay Baloo upang matutunan ang mga batas ng kagubatan at kung paano makaligtas sa mga mababangis na hayop na nakatira roon. Kahit mahal niya ang kanyang grupo, hindi maintindihan ni Mowgli kung bakit iba siya sa lahat ng mga lobo. Madalas din niyang pinapanood mula sa malayo ang isang baryo ng mga tao na matatagpuan malapit sa kagubatan. Napansin ng bata na halos kamukha niya ang mga taong iyon, ngunit palagi siyang binabalaan na huwag lumapit sa kanila. Ang kanyang matalik na kaibigan ay isang albino na lobo na nagngangalang Bot. Dahil pareho silang naiiba sa ibang miyembro ng grupo, nagpasya silang magsama at bumuo ng matibay na pagkakaibigan na mas malakas pa kaysa sa kanilang mga pagkakaiba. Kinabukasan, nagsama-sama si Mowgli at ang kanyang mga nakababatang kapatid na lobo upang tumanggap ng panibagong leksyon mula kay Baloo, na humingi ng tulong kay Bagheera para tugisin sila. Malapit nang sumailalim ang mga batang lobo sa isang pagsubok kung saan kailangan nilang makatakas mula sa panther. Ang mga Mab-Ego ay ituturing na walang kakayahan at mapapaalis sa grupo. Gayunpaman, sinabi ni Baloo na wala pa siyang estudyanteng bumabagsak at wala siyang balak na magkaroon ngayon. Kaya tinulungan niya ang mga lobo na magsanay, ngunit naiwan si Mowgli at nagpas siyang huminto muna para uminom ng tubig habang tumatakbo sila. Bigla niyang napansin ang isang unggoy na gumagamit ng prutas bilang pain upang makuha ang kanyang atensyon. Habang sinusubukan ni Mowgli na kunin ang starfruit, pinagalitan siya ni Baloo at pinagbawalang lumapit sa mga unggoy dahil hindi raw mahulaan ang kanilang mga kilos. Ayon sa oso, hangal ang mga unggoy at wala silang kinatatakutan maliban kay Ka, ang pinakadelikadong ahas sa kagubatan. Sinasabi ng alamat na ang sawa ay kasing tanda na ng kagubatan at kayang makita ang nakaraan at ang hinaharap. Habang nag-uusap sila, napansin ng oso ang isang malaking baka na napapalibutan ng libo-libong lamok. Kaagad na inutusan ni Baloo si Mowgli na tumalikod. Nang makita niya ang mga marka ng kuko sa puno, agad niyang napagtanto na si Shere Khan ang may gawa nito. Pagkaraan ng ilang oras, nagpulong ang buong grupo ng mga lobo. Doon ibinunyag ni Baloo na nag-iwan ng babala ang tigre para sa kanila. Dahil dito, nagsimulang pag-usapan ng grupo ang posibilidad na palayasin si Mowgli dahil naniniwala silang mailalagay sila sa panganib ng bata. Habang iniisip nila kung ano ang gagawin kay Mowgli, kinausap ni Akila ang mga umampon sa bata at sinabi niyang nais ni Shere Khan na magdeklara ng digmaan laban sa kanya. Tumatanda na ang pinuno ng mga lobo kaya balak ng tigre na samantalahin ito upang maghasik ng kaguluhan. Alam nilang hindi titigil si Shere Khan hanggat hindi niya nalalamon si Mowgli. Ngunit iminungkahi ni Bagheera na dalhin ang bata sa baryo ng mga tao dahil iyon ang pinakamainam nilang pagkakataon upang maprotektahan siya. Subalit may ibang plano si Akila para sa bata. Parami ng parami ang mga taong sumakop sa kagubatan. At kung magpapatuloy iyon, darating ang araw na si Mowgli na lamang ang magiging pag-asa ng mga hayop na nakatira roon. Kaya inutusan ng pinuno si Baloo na ihanda ang bata upang maging tunay na lobo at tulungan itong makapasa sa huling pagsusulit ng grupo. Kinabukasan, imbes na turuan si Mowgli na kumilos tulad ng lobo,
Napagtanto ni Baloo na mas magiging umepekto kung tuturuan niya itong gamitin ang kanyang mga braso para gumalaw sa mga puno. Kahit ilang beses siyang bumagsak, mabilis pa ring nagpakita ng pag-unlad ang bata at pinatunayan niyang isa siyang mahusay na apprentice. Pagkatapos ng pagsasanay, naligo ang bata sa lawa at nagpas siyang sumisid upang lumangoy kasama ang mga isda. Ngunit biglang dumating si Shere Khan upang uminom ng tubig, dahilan para matarante si Mowgli. Ginamit ng bata ang kanyang mga paa para dumikit sa isang troso sa ilalim ng lawa habang hinihintay niyang umalis ang tigre. Pagkatapos noon ay mabilis siyang tumakbo papasok sa kagubatan habang hinahabol. Sa kabutihang palad, nahulog si Mowgli sa isang bitak na ginawa ng mga tao ngunit hindi siya nasaktan. Makalipas ang ilang minuto, iniligtas siya ng isang elepanteng putol ang isang pangil. Maya-maya ay dumating si Bagheera upang siguraduhing ligtas ang bata. Magkasama silang bumalik sa grupo ng mga lobo at ng gabing iyon ay ipinakita ni Bagheera kay Mowgli ang isang grupo ng mga tao na pumunta roon upang patayin ang tigre na kumuha ng kanilang mga baka. Nang gabing iyon, sinabi ni Bagheera na hindi naligtas ang kagubatan para sa bata at ipinaliwanag niyang ang pinakamainam nitong pagkakataon upang mabuhay ay ang pumunta sa baryo ng mga tao. Nang marinig ni Mowgli na isa pala siyang Man-Pup, labis siyang nabigla. Hindi niya matanggap ang sinasabi ng panther at iginiit niyang isa siyang lobo. Dahil naging mousy sa tungkol sa mga tao, nagpa siya ang bata na obserbahan sila pagsapit ng gabi. Habang pinapanood niya sila, nakita niya si Tabaki na papalapit sa apoy. Nasugatan ang hyena at doon napagtanto ni Mowgli na maaaring gamitin bilang sandata ang apoy. Kinabukasan ay dumating na ang araw kung kailan kailangang patunayan ni Mowgli na karapat-dapat siyang maging ganap na miyembro ng grupo. Sumama siya sa ibang batang lobo upang simulan ang karera. Pagkasimulang laban, mabilis na tumakbo ang grupo ngunit nagpa siya si Mowgli na humiwalay sa kanila dahil alam niyang hindi niya kayang tapatan ang kanilang bilis. Sa halip na umasa sa kanyang pagtakbo, gumamit siya ng mga shortcut upang makarating agad sa finish line at ginamit ang kanyang mga braso para umakyat. Nang papalapit na si Bagheera, nagtago si Mowgli sa loob ng isang puno at umakyat sa tuktok nito upang mas madaling matapos ang karera. Ngunit bago pa niya matapos ang laban, nahuli siya ng panther at gaya ng inaasahan, pinalayas siya mula sa grupo. Galit na galit si Mowgli kaya nagpa siya siyang tumakas at mag-isang tumakbo sa kagubatan. Makalipas ang ilang minuto, nakatagpo niya ang mga unggoy at nagpas siyang baliwalain ang babala ni Baloo. Habang sinusubukan niyang kunin ang prutas, nabihag siya ng mga unggoy. Si Bot na naghahanap sa kanyang kaibigan, ay nakita siyang dinadala palayo. Pagkatapos ng karera, tinanong ni Baloo si Bagheera kung bakit si Mowgli lamang ang pinupuntirya nito habang nagaganap ang laban. Nauwi iyon sa pagtatalo at kalaunan ay nagsuntukan silang dalawa. Habang naglalaban sila, ipinaliwanag ng panther na ginawa niya iyon upang mapilitang pumayag si Mowgli na pumunta sa baryo ng mga tao dahil doon lamang ito magiging ligtas. Habang nagpapalitan sila ng kagat at hampas, dumating si Bot at sinabi na dinukot si Mowgli ng mga unggoy. Pagkarinig nito, agad nilang kinalimutan ang kanilang alitan at mabilis na hinabol ang bata. Sa mga sandaling iyon, dinadala si Mowgli sa taguan ng mga babon kung saan naghihintay si Shere Khan. Walang malay ang bata nang gamitin ng tigre ang kanyang mga kuko upang sugatan ang braso nito. Malapit nang lumunin ng mabangis na hayop si Mowgli nang biglang dumating sina Baloo at Bagheera at sinalakay ang kuweba. Agad namang nagtulungan ang mga unggoy upang atakihin sila at nagawa nilang pigilan ang dalawa. Halos mapahamak na sina Mowgli at ang kanyang mga kaibigan nang biglang lumitaw si Kaa at inutusan si Shere Khan na lumayo sa Man-Pup. Matapos ibalik si Mowgli kina Baloo at Bagheera, umalis ang sawa at nagtungo ang tatlo sa lawa upang gamutin ang kanilang mga sugat. Habang nakahiga sa ilalim ng tubig, iniisip ni Mowgli kung bakit siya iniligtas ni Kaa ngunit hindi niya mahanap ang sagot. Kinabukasan, muling tinanggap si Mowgli sa grupo upang makapagpagaling muna bago umalis. Gaya ng dati, palaging nasa tabi niya si Bot upang pasayahin siya. Ngunit sa pagkakataong iyon, nakarinig ng masasakit na salita ang albino na lobo mula sa kanyang kaibigan at labis itong nasaktan. Nang umalis si Bot, nagsisi si Mowgli sa kanyang mga sinabi at napagtanto niyang ibinubuhos lamang niya ang kanyang galit at pagkadismaya sa batang lobo. Sa paghahanap ng mga sagot, nagpa siya si Mowgli na pumunta sa taguan ni Kaa at tinanong kung bakit siya iniligtas nito mula sa mga unggoy. Sa pagkakataong iyon, ibinunyag ng sawa na ginawa niya iyon sa parehong dahilan kung bakit iniligtas din siya ng elepante mula sa bitag. Ayon kay Kaa, matagal nang binabantayan ng mga nilalang sa kagubatan si Mowgli dahil itinadhana siyang mamuno sa lahat ng hayop na naninirahan doon. Samantala, lumabas sina Akela at ang matatandang lobo upang mangangaso at hinabol nila ang isang osa,
ngunit mabigaw silang makahuli ng anumang mabibiktima. Nang bumalik sila sa grupo, nakita ni Aquila si Shere Khan na may dalang mga baka bilang regalo para sa mga lobo. Sa paraang iyon, nakumbinsi ng tigre ang grupo na hindi na sapat ang lakas ni Aquila upang manatiling pinuno at nagawa niyang magpasimula ng pag-aalsa. Sa puntong iyon, hamonin si Aquila ng sarili niyang mga kasamahan at sinabi niyang kung sino man ang makakatalo sa kanya ay siyang magiging bagong pinuno. Biglang dumating si Mowgli at sinubukang pigilan ang laban ngunit hinarangan siya ni Baloo at sinabing iyon ang batas ng mga lobo. Habang nakatingin sa paligid, nakita ni Mowgli si Shere Khan at ang una niyang naging instinct ay tumakbo palayo sa mandaragit. Kaagad siyang tumakbo papunta sa baryo ng mga tao upang kumuha ng nagliliyab na sanga at bumalik sa lungga ng mga lobo. Nang makita niyang sugatan si Aquila habang naghihintay sa susunod na haamon sa kanya, nagpa siya si Mowgli na gamitin ang apoy upang protektahan siya at pinigilan ang ibang mga lobo na makalapit. Dahil sa matinding adrenaline, tinipon ni Mowgli ang lahat ng kanyang tapang at nagbanta kay Shere Khan na susunugan niya ito kapag muli itong nagpakita roon. Matapos tumakas ng tigre, inutusan ni Aquila ang bata na umalis dahil gumamit siya ng sandata ng mga tao laban sa sariling grupo ng mga lobo. Hindi makapaniwala si Mowgli na pinapalayas siya sa ikalawang pagkakataon. Tumingin siya sa kanyang mga magulang at mga kaibigan para humingi ng suporta ngunit walang sino man ang makatulong sa kanya. Nang gabing iyon, habang tumatakbo siya sa kagubatan, napalibutan siya ng isang grupo ng mga mangangaso at sapilitang dinala sa baryo ng mga tao. Matapos tamaan sa ulo, nawalan ng malay ang bata. Pagkagising niya, napagtanto niyang nakakulong siya sa loob ng isang hola. Dahil sa takot sa maaaring gawin ng mga tao sa kanya, sinubukan niyang tumakas at ginamit ang bigat ng kanyang katawan upang sisirain ang bakal na mga rehas. Makalipas ang ilang oras, nanghina na si Mowgli. Dinalhan siya ni John Lockwood ng pagkain ngunit hindi niya iyon makain. Dahil lumaki siya sa kagubatan, hindi pa siya nakakakain ng ganoong klaseng pagkain kaya mas pinili niyang magutom. Nang gabing iyon, binisita siya ni Bagheera at labis na natuwa si Mowgli dahil inakala niyang ililigtas siya ng panther. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang wala pala itong balak na ibalik siya sa kagubatan dahil naniniwala itong mas ligtas siya sa baryo. Bago umalis, pinayuhan ni Bagheera si Mowgli na subukang matutunan ang pamumuhay ng mga tao at nangakong magiging maayos din ang lahat. Habang nag-uusap sila, ibinunyag ng panther na lumaki rin siya kasama ng mga tao at minsang namuhay na nakatali sa loob ng palasyo ng isang hari. Nakulong siya sa isang hola upang magsilbing atraksyon para sa mga tao hanggang sa araw na nagawa niyang makatakas papunta sa kagubatan. Naging posible lamang iyon dahil nakuha niya ang tiwala ng mga tao. Kaya kung nais din daw ni Mowgli na makalaya sa hola, kailangan niyang gawin ang parehong bagay. Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, bumalik si Bagheera sa kagubatan. Kinabukasan, nagpa siya si John Lockwood, ang lalaking nagdala kay Mowgli sa baryo, na palayain siya. Pagkagising ng bata, napansin niyang bukas na ang kanyang kulungan kaya agad siyang lumabas. Sa sandaling iyon, nakita niya si John na naghihiwa ng hayop na kanyang nahuli. Tinuruan siya ng lalaki kung paano gumamit ng kutsilyo at dahil doon ay nagawa na ring pakainin ni Mowgli ang kanyang sarili. Unti-unti ring sinubukan ni John na maging kaibigan niya. Nang makita ang peklat sa braso ni Mowgli, agad na napagtanto ng lalaki na inatake rin siya ng tigre, ibig sabihin ay pareho sila ng kaaway. Pagkatapos ng almusal, dinala si Mowgli sa isang toldo kung saan niya nakilala si Meshua. Maingat siyang tinulungan ng babae na maligo at magbihis. Unti-unting natutunan ni Mowgli kung paano mamuhay kasama ng mga tao at nakipagkaibigan siya sa mga naninirahan sa baryo. Sa tulong ni John, natuto siyang mangangaso at nakatanggap pa siya ng isang dagger bilang regalo. Makalipas ang ilang linggo, binisita siya ng kanyang kapatid at doon niya nalaman na tuluyan ng inangkin ni Shere Khan ang pamumuno sa grupo. Dahil sa suporta ng ilang mga lobo, naging pinuno ang tigre at ang mga nanatiling tapat kay Aquila ay napilitang umalis. Pagkatapos noon, humingi ng tulong ang lobo sa kanyang kapatid upang mapalaya ang kanilang grupo mula kay Shere Khan, ngunit tumanggi si Mowgli na makialam dahil dala pa rin niya ang sakit ng pagkakapalayas sa kanya noon. Nang araw ding iyon, nagkaroon ng malaking pagdiriwang sa baryo at labis na natuwa si Mowgli dahil pakiramdam niya ay bahagi na rin siya ng isang malaking pamilyang tumatanggap sa kanya kung sino talaga siya. Habang nakaupo si Mowgli kasama ang ilang lalaki sa paligid ng apoy, narinig niyang tinatanong si John kung kailan nito mahuhuli ang tigre dahil napakarami ng baka sa baryo ang pinapatay nito. Bilang depensa, sinabi ng mga ngaso na napakatuso ng mabangis na hayop at palagi nitong tinatakpan ang mga bakas nito kaya hindi pa nila ito nahuhuli.
Kahit ganoon, sigurado si John na mahuhuli rin niya ito sa lalong madaling panahon. Dahil dito, nagpa siya si Mowgli na tulungan siya sa misyong iyon. Ngunit dahil labis ng lasing ang lalaki at hindi na kayang maglakad mag-isa, nalalayan siya ng bata pabalik sa kanyang tolda. Matapos ihiga si John, napagdesisyonan ni Mowgli na tingnan ang koleksyon nito ng mga mababangis na hayop. Doon niya nadiskubre na si Boot pala ay pinatay ng mga ngaso. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Mowgli dahil paulit-ulit niyang naiisip ang kanyang matalik na kaibigang namatay sa kamay ng tao. Dahil sa matinding galit, nagpa siya siyang patayin si John at palihim na pumasok sa tolda nito. Ngunit sa sandaling iyon, nakita niya ang pangil ng elepanteng minsang nagligtas sa kanya. Dahil dito, nagpa siya siyang makipagkasundo sa hayop. Matapos ibalik ang gereng sa tunay nitong may-ari, nangako si Mowgli na dadalhin niya rito ang mga ngasong kumuha ng kanyang pangil. Ngunit bago iyon mangyari, kailangan muna nilang wakasan ang paghahari ni Shere Khan sa kagubatan. Pagkatapos noon, hinanap ng bata ang kanyang mga kaibigan upang hilingin na samahan siya sa pangangaso laban sa tigre. Ngunit sinabi ni Akila na mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa labagin ang batas ng kagubatan. Dahil dito, napagtanto ni Mowgli na kailangan niyang kumilos ng mag-isa. Hawak ang kanyang dagger, lumapit ang bata sa lungga ng mga lobo upang hamanin si Shere Khan, habang sinusubukan naman ni Bagheera na kumbansihin si Akila na tulungan siya. Nang dumating sina Shere Khan at si Tabaki, ang tapat nitong alalay, nagsimulang sumigaw si Mowgli at tinawag ang mga elepante upang palibutan ang kanyang kalaban. Nang mapagtanto ni Tabaki na dehado ang kanyang amo sa laban, agad niyang iniwan ang tigre at tumakas. Dahil sa desperasyon, sinubukan ni Shere Khan na gamitin ang kanyang nakakakilabot na ungol upang takutin ang mga elepante, ngunit mabilis niyang napagtanto na wala na siyang matatakasan. Nang marinig ng mga taga-baryo ang malalakas na sigaw ng mga hayop, agad silang lumapit upang alamin kung ano ang nangyayari. Lahat sila ay natakot nang makita ang napakaraming elepanteng nakapaligid kay Shere Khan. Matapos saksakin ng bata ang tigre gamit ang kanyang dagger, tumalon siya papunta rito ngunit mabilis siyang naitulak pabagsak at muntik nang maging biktima ng mababangis na hayop. Galit na galit si Shere Khan at sinubukang patayin si Mowgli gamit ang kanyang mga kuko. Ngunit naiwasan ng bata ang mga pag-atake nito at mabilis na umakyat sa isang puno upang makatakas. Habang sinusubukan siyang habulin ng tigre, naipit ito sa pagitan ng mga sanga kaya sinamantala ni Mowgli ang pagkakataon upang kunin muli ang kanyang dagger at muling saksakin ang kalaban. Sa sandaling iyon, nagulat siya sa tunog ng putok ng baril at agad niyang sinabi sa elepante na ang mga ngaso ang siyang kumuha ng kanyang pangil. Nang mapagtanto ni Nabalo, Bagheera, at ng mga lobo na nasa panganib si Mowgli, agad silang sumali sa laban upang tulungan ang bata. Habang sinusubukan namang tumakas ni Shere Khan, nahuli ito ng mga ngaso na agad. Nagtangkang barilin ang tigre, ngunit imbes na ang mabangis na hayop ang tamaan, si Mowgli ang nasugatan. Muntik na siyang lumunin ni Shere Khan nang biglang magpaputok muli si John. Kasabay nito, dumating si Akila at tumalon papunta sa tigre habang ang mga ngaso naman ay nadurog ng elepante. Nang makatayo muli si Shere Khan, napagtanto ni Mowgli na si Akila pala ang tinamaan ng bala. Habang papalapit ang mga kaibigan ng bata, nagpa siya si Shere Khan na umatras. Bago mawalan ng lakas, humingi ng tawad si Akila kay Mowgli dahil sa pagdududa rito. Sinabi ng matandang lobo na panahon na para pamunuan ng Wolf Boy ang grupo at ipinagkatiwala niya rito ang kanyang minamahal na pamilya. Ang mga salitang iyon ang lalong nagbigay ng lakas ng loob kay Mowgli upang tapusin ang kanyang misyon. Nang pulutin niya ang dagger, lahat ay lumapit upang makita kung ano ang susunod na mangyayari. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsama-sama ang mga tao at mga hayop upang saksihan ang isang napakahalagang pangyayari, at maging si Kaa ay dumating upang panoorin habang sinusubukan ni Shere Khan na tumakas. Hinabol ni Mowgli si Shere Khan at lumuhad siya sa harap nito. Sa sandaling iyon, muling sinubukan ng tigre na patayin ang bata at ginamit ang kanyang mga kuko upang saktan siya. Ngunit mabilis na nakakilos si Mowgli at nakailag sa pag-atake. Agad niyang sinaksak ang leeg ng tigre gamit ang kanyang patalim, at sa wakas ay pinalaya ito mula sa galit at kasamaan nito magpakailanman. Kaagad, lumapit ang mga nilalang sa kagubatan upang tanggapin ang kanilang bagong pinuno. Sa pagkamatay ng tigre at ng mga ngaso, ang kinabukasan ng kagubatan ay unti-unting naiahon mula sa kadiliman at nagsimulang magliwanag sa ilalim ng proteksyon ni Mowgli, ang Wolf Boy. Magkakaroon na ngayon ng pagkakataon ang mga tao at hayop na mamuhay ng payapa at magkakasama sa mahabang panahon ng kapayapaan. At iyon ang naging wakas ng kwento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-iwan ng komento sa ibaba, at bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Natural Arellano, James Edward Birnes, Alvin Palanya, Jomar Camanian, Rose Tulip, Alan Filipintano
from Lapu-Lapu City, Jerry May Calantis from Agusan del Sur, John Ray Jordilon from Bahaw Kamsur, Junlix Nadela from City of Naga Cebu, Muhammad Frajmir from Zamboanga City, Reyeng Ada Simbadjon from Maasin Iloilo, at Ronel Samil from PET-OS Talamban Cebu. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.